So actually, the Philippines is one of the OG na mga sites for geologic hydrogen as early as the 1980s or earlier. Because of the current climate situation, we need, according to International Energy Agency, we need up to 500 million tons of hydrogen, clean hydrogen, para sa ating net zero emissions goal. Yung mga hydrogen produced today, so 96% of hydrogen produced today is formed from fossil fuels. Kaya nagkaroon tayo ngayon ng parang gold rush in geologic hydrogen. Kasi si geologic hydrogen is hydrogen already produced by rocks. Produced siya by water-rock interaction. And we know it's being produced naturally. So sa Philippines, mayroong known sites, and we know may hydrogen doon. We don't know yet kung gaano siya kadami, and if it's worth pursuing, and if it's economical. Sa tuwing nagbabasa kayo ng mga research papers, nagtataka din ba kayo kung paano ito naisipan gawin ng mga researchers? Paano nila na-transform ang idea nila para maging isang actual na research project? Saan sila kumuha ng funding para magawa to? Paano nila nalaman na ang results nila ay pwede na nilang ipasa for publication? Dito, sa Behind the Science podcast, ay kakausapin natin ang ating mga Pinoy scientists para ibahagi hindi lang ang mga resulta ng kanilang pag-aaral, kundi pati na rin ang mga behind the scenes or behind the science stories nito. Simula sa kung paano nila ito naisipan gawin hanggang sa na-publish na nila ito. So this podcast is in partnership with the UP Resilience Institute, the Philippine Agricultural Scientist, the Philippine Journal of Fisheries, and SciEngJ. So ang UP Resilience Institute ay long-time partners na namin dito sa podcast. Nung nagsisimula pa lang kami, nandyan na sila para tumulong sa amin. At para lang sa kaalaman ng lahat, ako ngayon ay isang UPRI Research Fellow. The Philippine Agricultural Scientist is the first international journal in the Philippines and Southeast Asia in the field of agriculture. It is published by the University of the Philippines, Los Baños, College of Agriculture and Food Science. It publishes articles in the fields of tropical agricultural science and related areas including environmental science, food science, engineering, biotechnology, economics, rural sociology, development communication, agroforestry and silviculture, and marine and fishery science. The Philippine Journal of Fisheries is the official publication of the Department of Agriculture, National Fisheries Research and Development Institute. It covers all aspects of fisheries, both in basic and applied sciences, as well as related fields of studies such as capture fisheries, aquaculture, post-harvest technology, marketing and industry, ecology, oceanography, conservation, biotechnology, food safety, socioeconomics, and systematics in freshwater, estuarine, marine, and other identifiable water habitats. SciEngJ, formerly known as the Philippine Science Letters, is the official journal of the Philippine American Academy of Science and Engineering. It covers studies in the natural, physical, mathematical, computational, and social sciences, including those related to agriculture, health, engineering, environment, education, and technology. So kung may paper kayong gustong i-publish at pasok ito sa scope ng mga journals na ito, please consider submitting to one of them. At syempre, importante, take note na hindi kayo pwede mag-submit ng sabay-sabay sa 3 journals na ito. Kasi bawal yon. Dapat sa isang journal muna kayo mag-submit. At ang mga journals na to ay index na rin sa Web of Science, Scopus, ASEAN Citation Index, and sa Imago Journal Ranking. Kaya masisiguro nyo dito ang mataas na standard at mabusisi na review process para masiguro ang high quality papers na pinapublish. So if you're interested in publishing your research in one of these journals, check nyo ang guidelines at ang links ay nasa description. Magandang araw mga kapwa-siyentista at welcome sa isa na namang episode ng Behind the Science podcast. Our guest is a geochemist passionate about better understanding and exploring a wide variety of environmental and energy-related problems in the Philippines. She is currently a Science and Technology Fellow at the DOST Philippine Nuclear Research Institute. She obtained her BS and MS Geology degrees from UP Diliman and her Doctor of Science from the Department of Earth Sciences at ETH Zurich in Switzerland. She graduated magna cum laude from the BS Geology program and ranked number 6 in the Geologist Licensure exam. Her expertise and interests include climate science,
water, rock, gas, geochemistry, nuclear and renewable energy, critical metals, and carbon sequestration. So without further ado, let's all welcome Dr. Carmina Aquino. Hello, Paul. So, konting trivia lang, si Maminay ay naging instructor ko din nung ako ay nasa college. Talaga? Joel 40? 40 po yata at 194. Tama ba? 194 at 40. Ang naalala ko, sure ako sa 40. Pero yung sa 194, I think 194 din. Okay. Thank you. Thank you, Paul, for inviting me. First Thank you time din ko po actually sa- mag-podcast. First Ano time po? ko ma-interview. Sige. Okay lang po. I think halos lahat naman ng mga nagiging guest namin dito ay first time nila mo interview sa podcast. So, Okay. So, ang topic natin ngayon is about renewable energy. And ito actually yung second episode natin about renewable energy. Meron na tayong dating episode on geothermal. So, please check episode 56 with Dr. Lorraine Primalion. So, sa episode na yan, pinag-usapan yung mapping ng rock fractures for geothermal exploration. Tapos, si Ma'am Minay ay second guest namin from PNRI. Ang unang guest namin ay si Dr. Angel Bautista. So, check yung episode 17. Ang pinag-usapan naman namin doon ay ang paggamit ng corals as tracers for nuclear activities. So, ayun. I guess yun lang yung intro natin and shoutouts. Focus na tayo ngayon sa main episode natin. At syempre, the usual, bago natin puntahan yung paper ni Ma'am Minay, alamin muna natin ang journey ni Ma'am Minay kung paano siya naging isang scientist. So, Ma'am Minay, can you tell us kailan niyo po na-realize na gusto niyo maging isang scientist? Hindi ko naman, walang point talaga na na-realize ko na gusto kong maging scientist. It just happened that I did my high school sa Philippine Science High School, Maine. And how I ended up sa Pisay is yung high school, yung college, mali pala. Yung, elementary grade 6 teacher ko encouraged my mom to let me take the exam. And then I passed the exam, and then as you know, yung Pisay, very science heavy kasi yung curriculum niya for high school. And we had to take science courses. And when I was choosing yung course na kukunin ko for college, nag-look back ako dun sa mga na-enjoy ko na classes. So na-enjoy ko meron kami electives, field techniques in biology, and lab techniques in biology. So ako, nag-biology ako as my first course. And then I realized dun sa biology, most of my classmates are planning to be a medical doctor. And I know na I cannot afford, financially, to be a medical doctor. So naghanap ako ng course na I can shift to. And then, nag-reflect ako na I really enjoyed yung field biology aspect ng high school. And so, naghanap ako ng course na may field. And then, yung choices ko actually is mining engineering tsaka geology. Pero since I'm already in biology, it's easier to shift from biology to geology. So, kaya ako nag-end up sa geology. So, a series of events. And then after po, pagka-graduate nyo ng BS Geology, bakit naman kayo nag-decide pa mag-pursue ng graduate school? So after so gumraduate kasi ako mid-year Kasi kinulang ako ng JOL 11.1. So delayed ako by 1 sem. And sakto, nung after ko gumraduate, biglang may opening ng instructor. Tapos mag-isa lang ako na applicant. So I got it kasi mag-isa lang ako na applicant. So I was immediately hired as an instructor sa NIGS. And required kasi na mag-MS So actually at that time, I like teaching more than research. So parang na-force lang ako mag-research kasi required na mag-MS. And then I wanted to, so after na MS, so I finished after 4 years. After MS, I wanted to continue teaching. So, an immediate next step kasi is to do a PhD. So, towards the end ng MS, naghahanap na ako ng PhD opportunities. Because I wanted to keep doing what I was doing then. Tapos yun, nag-PhD ako. I luckily got accepted sa Zurich, sa ETH Zurich. And then, after graduation, I moved back to the Philippines. Tapos naghanap ulit ako ng work and then nakuha ako sa DYST.
dito sa PNRI. Yung specialization niyo po na geochemistry, bakit naman yun ang napili niyo na specialty? So, bakit nga ba? Pagpasok ko kasi sa NIGS, in-invite ako ni Dr. Arcilia to be part of the EMS lab. And medyo geochemistry kasi yun, mineralogy. And naging undergraduate student assistant ako because I really enjoyed, I wanted extra money, honestly, kasi you're paid per hour, like 40 pesos or 60 pesos per hour at the time. So I spent a lot of time in the lab, like grinding rocks, doing XRD. So the XRD is mineralogy. Kaya medyo na-interest ako doon. And then marami kasing projects at the time na nickel-laterite. So nickel-laterite is formed siya from the weathering of ultramafic rocks. So na-interest ako sa weathering and alteration of ultramafic rocks. So yung specialization ko actually ngayon, yung main na ginawa ko sa PhD, ganun pa din, water-rock interaction ng ultramafic rocks. Even yung sa paper, the hydrogen is formed by water-rock interaction. So nung undergrad, doon talaga yung interest ko, alteration of ultramafic rocks. So water-rock interaction in general, at saka yung mga many applications niya. Siguro po sa mga audience na hindi pa familiar, ano po yung ginagawa ng isang geochemist at ano yung ultramafic rock? Okay, so yung ultramafic rocks, these are rocks na galing sa mantle, sa upper mantle. High sila in magnesium. And anong ginagawa ng geochemist, we parang application siya ng chemistry sa answering geological problems. So, tignan na namin ano yung composition ng mga rocks. Kapag ako personally, sa water-rock interaction, ano yung changes sa chemical composition ng rocks kapag nag-interacts yung water sa kanya. And also, ano yung changes na nangyari naman sa water? Kasi mag-react sila parehas, may changes sila both. And isa sa mga consequences ng interaction ng mga ultramafic rocks, so ito yung mga rocks na galing sa upper mantle, so deep in the earth, isa sa mga consequences niya is si water, which is H2O. May mga iron kasi ito si iron magnesium rock siya, di ba? May iron 2+. So si water na H2O, mag-react siya with the iron 2+ dun sa rock. Ma-reduce, so ma-oxidize si iron 2+ to iron 3+. Ma-reduce naman si H2O to hydrogen. So isa siya sa mga consequences of water-rock interaction ng hydrogen, which is yung topic ng paper namin. So, pero marami kasi, wide kasi yung geochemistry. Anything that you will apply the chemical composition of the water, rock, or gas in understanding yung geology, yung geological processes. Yung geochemistry. So, nagko-collect kami ng samples. Pagpunta kami sa field, nagko-collect ng samples, any kind of samples, water, rock, air, gas, and then you measure sa laban yung composition niya. So, marami kang all sorts of things that you can measure. Hindi lang chemistry, pwede rin yung mga isotopes. Ayun. So, medyo nabigyan tayo ni Ma'am Minay ng background sa geochemistry at paper niya. I-discuss natin yan mamaya in more detail. Pero ngayon, gusto kong balikan muna yung story niyo po as a scientist. So, sabi niyo, after graduating PhD doon sa Switzerland, bumalik kayo sa Pilipinas and then nakahanap ng work sa DOST as a Science and Technology Fellow. So can you tell us more po, ano ba itong Science and Technology Fellow na program ng DOST? And ano yung ginagawa nyo ngayon sa PNRI? So yung S&T Fellow program, bago siya program, I think less than 4 years pa lang siya. Yung target niya is to hire highly qualified, usually mga MS graduate with experience or PhD graduates too. So hire mo yung highly qualified na mga scientists to help kasi mababa yung ratio natin ng number of scientists per population. I don't know the numbers, pero by hiring itong mga highly skilled mga experts into DOST research and development institutes or mga DOST councils, may increase natin yung number of scientists per population natin. So yung trabaho talaga ng fellows is to come up
with research and development project. So, kailangan magkaroon kami ng project. Otherwise, hindi kami ma-renew. So, parang we're hired on a contract of service na basis. So, kailangan namin i-prove na nakapag-research kami every year para ma-renew kami. So, the main goal is to propose and implement research and development projects doon sa respective field mo. And I think ang target I think is 100, hindi ko sure pero every year merong call for new S&T fellows. Mhm. If some of your audience is interested. Parang postdoc na rin po yun, di ba, ma'am? Yes. Parang equivalent na rin yun. Iba lang yung tawag. Yes, parang siyang postdoc. Tama, parang siyang postdoc. Pero hindi pala kasi pwede ka rin walang MS. Pwede ka rin walang PhD. So, kailangan, I think, MS with minimum of 3 years experience. So, kung may mga kilala kayo na MS plus 3 years experience, pwede kayong mag-apply sa Science and Technology Fellow kasi it's very competitive yung salary. SG 23 and above. So, kung familiar kayo dun sa salary grade system ng government. Pero contractual. Tapos, i-assign kayo sa different na DOST agencies or any government agency or university. Usually, yung agency yung maglalabas ng call. So, sila yung magre-request dun sa S&T Fellows Program. Kailangan namin ng fellow to be assigned sa office. Pero, usually ganun. Usually mag-boss si ganitong section, ganitong division, kailangan nila ng nuclear engineer. Naglalabas sila ng call for a nuclear engineer. I see. Pero kung, for example, nag-OJT ka sa PNRI, and then pwede sila, nakapag-usap na kayo na meron kayong ganitong gustong gawing project, pwede kayong mag-propose sa DOST S&T Fellows Program na gumawa ng terms of reference for you. Parang ganun. Ayun, so for anyone interested na bumalik ng Pinas and mag-serve, please check niyo yung mga call nila for S&T Fellow. Nakikita ko yan palagi. Parang every month may nakikita akong update ng mga calls nila. Pero kung gusto niyo bumalik sa Pilipinas, pero pwede rin kayo magbalik scientist. Iba naman yun. Isang option na pala yun. Oo, isa pang option yun. So, mamaya na lang sa promotions. Sige po. Ayun, so siguro, punta na tayo dun sa study ni Ma'am Minay. So, ang title nito ay High Hydrogen Outgassing from an ophiolite-hosted ship in Zambales, Philippines. So, definition of terms po muna siguro tayo bago ko kayo tanongin ng parang bird's eye view kung tungkol saan itong study nyo. So, kanina may binanggit na kayo na chemical interaction dun sa ophiolite and water. So, can you give us more detail po ba or parang expound nyo po yung explanation nyo? Ano po ba yung geologic hydrogen and yung sinasabi nyo na ophiolite? Paano siya napupunta from the mantle dun sa surface may para... quiz pala dito. So, okay, sige. So, yung ophiolite, ito yung para siyang slice of the oceanic lithosphere. So, di ba may layers yung earth, may crust, may mantle. So, yung upper mantle tsaka lower crust, yun yung nandun yung mga ultramafic rocks. So, na-form sila usually. So, nasa ilalim siya, di ba? For some reason, may mga tectonic reasons, pwede siyang ma-abduct. So, pwede siyang ma-emplace sa land. So, ito yung mga upper mantle natin, mga ultramafic rocks na nasa ilalim, pwede siyang mapunta sa taas. And then, dahil na-form siya at higher temperatures, pagpunta niya sa taas, hindi na siya in equilibrium with the surface conditions. Tapos, pwede siya mag-weather. Pwede siyang, very reactive siya with water. Okay, so kaya nagkakaroon ng water-rock interaction. So, pag nasa taas na siya, so water-rock interaction, itong may mga minerals dito na may magnesium, may iron. Sinabi ko kanina na may iron 2+ siya, mag-react siya with water, magpuproduce ka ng geologic hydrogen. So, ngayon, si geologic hydrogen, we know this for so long na. So, actually, yung Philippines is one of the OG na mga sites
for geologic hydrogen as early as the 1980s or earlier. So yung mga work ni Abrahano, mga 1980s, na-report na si hydrogen sa Philippines. Because of the current climate situation, we need, according to International Energy Agency, we need up to 500 million tons of hydrogen, clean hydrogen, para sa ating net zero emissions goal. So yung net zero emissions by 2050, kung familiar kayo, kailangan natin ma-cut yung carbon emission natin to zero by 2050 para hindi tumaas yung global warming up to 1.5 degrees. Kasi after 1.5 degrees, wala na, point of no return na yung climate natin, mag-amok na. So, 1.5 degrees, net zero emissions, kailangan natin doon ng 500 million tons of clean hydrogen. However, yung mga hydrogen produced today, so 96% of hydrogen produced today is formed from fossil fuels. So, like methane. So, yung methane, kukonvert mo siya to hydrogen. So, CO2, CH4, plus methane, magpuproduce ka ng hydrogen, pero magpuproduce ka din ng carbon dioxide. So, hindi siya clean. So, current production ngayon ng hydrogen is not clean. So, yun yung problem. Ngayon, kaya nagkaroon tayo ngayon ng parang gold rush in geologic hydrogen. Kasi si geologic hydrogen is hydrogen already produced by rocks. Produced siya by water-rock interaction. And we know it's being produced naturally. And it's being produced for a long time na. So may mga existing sites na worldwide. And recently, ngayon, dahil may hydrogen gold rush nga, ang dami nagsusulputan na discoveries ng naturally occurring hydrogen. So yung isa sa mga pinakauna yung sa Mali, na ginagamit nila ngayon to power yung village kung nasaan yung natural hydrogen that's seeping out from rocks. So, ngayon, ang dami talaga, sa US, ang daming funds for geologic hydrogen exploration. Sa France, may mga discoveries din. Yung Australia, nag-drill na sila ng like exploration wells. So, sa Philippines, mayroong known sites and we know may hydrogen doon. We don't know yet kung gaano siya kadami and if it's worth pursuing and if it's economical. So yun yung parang background of the paper ano yung motivation niya why we did it. So ngayon po, can you explain yung bird's eye view nung study niyo? What is this about and ano yung nakita niya? Ayun. So, yun nga yung problem, di ba? We know there's hydrogen. We don't know how much. So, ako kasi before pa lang, gusto ko nang balikan itong mga hydrogen sites. Actually, sa motivation letter ko din sa PhD, ito yung isa sa mga gusto kong gawin. So, yung ginawa namin is, we proposed to the UST. Now, we wanted to look at these previously known sites na may hydrogen na, and we just want to go there to know how much yung hydrogen being outgassed. So yung outgassing rate, kung gaano siya kadami every year. Kasi yung na-measure pa lang is concentrations. We don't know yung amount being outgassed. So nagpunta kami doon, we have a hydrogen sensor, we have a flux chamber of known volume. So nag-measure kami ng flux. Nawawala ata yung internet ko. Nag-measure kami ng amount of hydrogen being produced per time, per unit area. And then we found out na significant amount. So 800 tons per year yung yung result namin from this paper, which is quite high. Kasi yung highest at that time, so last year, ang highest reported hydrogen flux is around 200 tons per year sa Albania. So we thought, wow, this is good kasi it's such a small area, 1,000 square meters lang siya or less than 2,000 square meters lang siya. And ang taas ng outgassing rate. Ay, question po pala, kasi yung study nyo, ginawa nyo siya sa Zambales. Mm-hmm. So bakit po Zambales yung napili nyong study site for this? Mm-hmm. So yung may mga known sites na sa Philippines, sa Zambales tsaka sa Palawan. So ang ginawa namin is Zambales na lang muna, so easier access. So yung mga previously known sites na some of them napuntahan ko na as a student
sa lab namin sa EMS, Earth Material Science Laboratory sa NIMS. At the time kasi nagtitingin kami ng hyperalkaline springs. And si hydrogen related, so yung source ng hyperalkaline springs is also yung source ng hydrogen. So similar siya, same system siya. So kasi familiar na kami dun sa site, so we decided for this proposal na pumunta na lang muna sa previously known sites na mas madali yung access. Tsaka marami na kasi tayong alam sa Zambales, kaya yun yung naisip namin na unang sites to visit. Hindi naman namin in-expect na mataas yung hydrogen outgassing rates na mag-measure. And kung tama yung pagkaalala ko, sikat yung Zambales internationally as an ophiolite system po ba, di ba? Parang siya yung youngest and complete na ophiolite system sa buong mundo. Tama po ba? Hindi ko sure kung siya yung youngest, pero complete siya. Complete. Hindi ko sure kung siya yung youngest. Pero famous siya kasi sa Philippines, diba, ito yung largest and very well preserved. And meron na nga previous work, si Abrahano, meron pa before, si Abrahano 1980s, meron ng previous work on geologic hydrogen na mas detailed. Kaya yun yung, famous talaga, si Zambales. Actually, yung Philippines, nung punta ako sa conference, sabihin nila, oh wow, you're from the land of ophiolites. Sabihin nila sa akin. Ayun. For ano po pala, sa mga audience natin na first time lang to narinig, saan pa po bang parts ng Pilipinas ang may mga ophiolites? Meron sa Zambales, meron Angat ophiolite, meron sa Mindoro, meron sa Bicol, actually all over the Philippines. Pero hindi talaga ako ophiolite expert ha, more on dun ako sa water-rock interaction. Pero may mga ophiolite belts tayo. Kung alam kung pwede mo siya ipakita kapag inedit mo yung video. Maraming ophiolite sa Philippines. So sa East Coast, sa West Coast, sa gitna, meron din. Ayan. And then, may question po pala ako sa mga fieldwork nyo. Paano po pala yung pag-measure nyo nun? May kinukuha lang kayong sample ng bato tapos nilalagay nyo sa chamber or kahit anong bato lang ba pwedeng kunin or paano nyo ginagawa yan? So alam na namin yung site kasi napuntahan na namin before. And if hindi pa namin napuntahan for this project, naghanap kami ng pinuntahan namin kasi meron namang previous paper, may coordinates. So meron kaming hydrogen sensor. Nilalagay namin siya sa loob ng isang chamber. So chamber lang siya, bucket lang siya of fixed volume. So alam mo yung volumes, alam mo yung change in concentration over time in a fixed volume. So alam mo din yung area niya. So pwede kang mag-calculate ng flux. Hindi kami nagko-collect ng sample ng bato. So ilalagay lang namin yung flux chamber with the sensor on the surface. Kasi yung interested kami is surface outgassing rates. Although merong mga nag-experiment na kinakrush nila yung bato, tapos nilalagay nila sa equipment to measure yung gas concentration. Pero kami more on surface. So sa rocks or sa springs, meron din kasi kami spring site, kailangan may floater ka. So alam mo din yung kasi mga sites na bubbling talaga siya. So tatapat mo lang yung bucket mo, yung flux chamber mo with the sensor dun sa bubble trail, and then you can measure yung hydrogen concentration change over time over a fixed volume with known area. So pwede mong ma-estimate yung flux. Kapag sinabi nyo pong mini-measure nyo siya over time, gaano katagal yung pag-measure nyo na yun? Ilang oras, ilang araw? So kasi sobrang taas ng hydrogen, so na-oversaturate yung hydrogen sensor. So habang nag-field kami, na-realize namin, minsan kasi wala pang 1 minute na sa saturate na, so we have to stop it. Pero sa mga low outgassing rates, 5 minutes. 5 minutes times 3 per site. Pero kasi you want to, kung malaki yung area, gusto mong i-measure siya lahat as much as you can. So depende kung gaano kadami yung time mo sa field, ma-measure mo yung outgassing on the spot. Ideally, mag-grid ka pero kasi rocky kasi yung site namin. So, hindi kami nakapag-grid. Pero as detailed as possible, saan kami pwede makapag-measure
ng outgassing rates. Ay, dyan po pala, regarding sa ganyang sampling, curious din ako. Kasi for example, di ba may malaking area ka, tapos yung ideal situation, sabi mo by grid, yung gagawin mong measurements. So kung hindi mo siya nagagawa na by grid, paano nyo pinipili yung mga best sites na yun para masabi nyo na, ay, etong na-measure natin, ito yung kind of pinaka-reasonable estimate for that large area. So, yung isang sa site namin, so ito yung 1,000 meter square, may bato kasi siya eh. So, mahirap mag-measure sa sites na, kasi flat kasi, ideally flat surface ka mag-measure. Pero, mataas yung hydrogen all over the place. So, alam naman namin na kahit saan, mag-measure mo siya. So, very limited kami sa accessibility kung saan mo siya pwede ilagay. Pero, you can do some kriging calculation para yung parang, hindi ako masyadong familiar eh. Pero pwede kang mag-kriging para ma-measure mo yung representative outgassing rate. Pero yung nabasa namin na ibang paper, actually yung iba nga, konti yung spots nila tapos in-estimate na nila over a large area. So kami, tinry namin na as detailed as possible. Small lang naman yung area namin compared to other areas sa literature. So madami kaming readings. Pero yun nga, yun yung limitation. Hindi ka makakapag-grid. Hindi ka makakapag-grid. Pero during the day, you try as much as possible na mag-measure. Usually yung magkakatabi nga yung mga sites namin nakakapag-measure kami. And then, curious po ako sa yung kasi sinabi nyo kanina, yung outgassing rate, 800 tons per year. So, pag ganon, inisip ko, kasi parang at first glance, pag marinig mo yung ganong number, parang outrageous na number. Pero yung mga natural processes pala, ganito kalaki yung mga amounts na nire-release nila sa atmosphere. So, may mga po ba yun? May mga environmental effects or something dun sa area? Marami dong forest fires. Si hydrogen kasi, pwede siya mag-combust. Isa pa, yung sa site namin, may methane pa kasi yun nakasama eh. Almost 50-50. May hydrogen, may methane siya. Tapos, si methane nagko-combust din. So, yung mga bato talaga, sunog siya. So, pag makapunta ka dun sa site, mapula talaga siya. So, burnt rock talaga siya. So, merong mga ibang sites worldwide na ganito rin. Sa Turkey, for example, nag-a-apply talaga siya continuously. So, actually, yung source ng first Olympic fire, galing siya sa gantong system. Nagbo-burn kasi siya continuously yung methane na kasama ng hydrogen. So, yun yung environmental consequence. And also, since medyo mainit yung mga bato, wala masyadong vegetation. So, makikita mo siya. So, isa siya sa mga pwede mong tingnan sa pag-maghanap ka ng ibang site. So, as in kahit walang apoy, pag hawakan mo yung bato, mainit siya? Medyo may siguro hindi mo feel kung nasa lunchtime ka nag-feel, no? Pero, warm siya. Warmer siya than ambient. Tapos, yun nga, wala masyadong vegetation. So, pwede mong i-check sa satellite maps ano yung mga areas na may persistent na walang vegetation. Kung medyo maliit kasi siya eh. So, kung kaya siya ng resolution ng data mo, usually walang masyadong mga vegetation dun sa seep mismo. Paano nasusunog? Like, parang nagiging, parang uling din siya or yung gas lang na lumalabas, yun yung nasusunog? So, may gas na lumalabas. So, pag mag-react siya with oxygen, mag-burn siya. Mag-aapoy. Like, parang may although hindi ko pa siya nakita personally, pero yung report ng mga locals, every once in a while, may forest fire doon sa spot na yun. And, sunog yung bato, kulay pula, may mga black. So, siguro, next time I can share photos. Pula siya, mukhang oxidized, mapula.
Nice. Interesting. Ngayon ko lang din naririnig yung mga ganun. Actually, nung nakita ko pa yung paper nyo, yun din yung first time na narinig ko yung term na geologic hydrogen. Tapos parang may binanggit kayo dun sa paper na first ito sa Philippines. Parang ganun. Tama ba yung pagkaalala ko? First measurement siguro ng outgassing rates. Yes. Kasi dati kasi kami, yung mga geochemists interested lang kami dito kasi gusto naming malaman yung consequences ng water-rock interaction. Gusto namin malaman gaano kadami yung hydrogen kasi si hydrogen tsaka si methane, kinakain siya ng microbes. So interested din yung mga microbiologists. So, usually, yung mga nag-aaral ng serpentinization, itong water-rock interaction na to, usually nag-work sila together with microbiologists, yung mga nag-aaral naman ng origin of life, tapos yung mga nag-aaral naman ng mga volatiles, mga gases, para lang for understanding. Hindi talaga siya for applied na kukolect ko si hydrogen for energy, for fuel. So ngayon lang nagkaroon ng rush to look into this aspect, kung economic ba siya. Ang interesting din for me is paano nyo po nalalaman na ganito yung chemical reaction na nangyayari? Like, through literature na po ba yun? Very known naman yun. Yung pag-form ng hydrogen, you mean? Oo. Very known naman yun kasi nga, matagal nang inaaral yung serpentinization tsaka yung mga geochemical consequences niya. Sobrang interesting kasi ito yung, for example, nasa klase ka, high school or college student ka, inaaral mo, sinasolve mo yung mga chemical reaction, lalagay ka ng mga numbers doon para ma-balance. Tapos ito yung ito na yung mga real life application ng pag-aaral mo sa pag-solve ng ganung equations. Ang galing lang. So, after nyo po ma-measure itong yung outgassing rate, ano yung next step nito? Like, may plans ba na parang gawin siyang, ano bang tamang term, power plant or something, ganun? Or sa stage ngayon, in-explore nyo pa lang siya? Ganyan din yung mga tanong sa amin ng funding agency. So actually ako, interest ko talaga para malaman yung chemistry, yung geochemical composition, ano yung mga changes. Nagko-collect din kami, aside from measuring outgassing rates, nagko-collect din kami ng rocks, ng water, and ng gas. May plant analysis kami for chemistry and isotopic composition para malaman naman yung, pwede kasi sa isotopes, malaman anong temperature ng formation ng mga gases. Pwedeng pag in-isotope mo yung mga rocks, yung mga minerals, pwede mong malaman anong temperature na form itong mga minerals na to. So, yun yung mga sa science aspect. Yung mga gas din, pwede mong malaman kung from isotopic composition, kung shallow ba siya na form or may mga mantle contribution pa, so deeper or shallow. So, yun yung mga science questions. In terms of utilization, ito yung kailangan natin para magkaroon tayo ng funding in the future. Si hydrogen kasi, pwede mo siyang i-feed sa hydrogen fuel cell. Parang solar cell. So, convert mo si solar energy to electricity. Si hydrogen fuel cell naman, i-convert mo si hydrogen to electricity. Ngayon, may ongoing tayo na sa DOST na Hydrogen Fuel Cell Research Center, pero dine-develop pa lang nila yung fuel cell technologies Philippines. Merong existing technology sa ibang bansa that can be bought siguro para gamitin dito. Pero sa start pa lang siya. So ngayon, yung nakita namin na immediate na use is pwede siyang i-burn as a mixed gas, hydrogen tsaka methane. Meron kasing parang gasifier power generation system. Meron kaming kausap ngayon from FRDI, so FPRDI, Forest Product Research and Development Institute. So meron kami ongoing talks with them kasi nagbe-burn sila ng mga forest products, mga bamboo, whatever forest products, kino-convert nila into gas at kino-convert nila to electricity. So, kinausap namin sila if we can provide them with gas and maybe we can design together a
similar system para yung gas directly convert to electricity. So, simula pa lang. Ito yung nakita kong immediate use para kasi wala pa tayong hydrogen fuel cell. Pero ongoing pa lang yung talks namin. So, hopefully, maging maayos yung usapan namin at makapagsulat kami ng proposal together para yung hydrogen kasi kaya na namin siya i-extract in small quantities. So, sa mga gas bags nga lang. So, kung i-feed siya sa isang gasifier like power generation system, kahit ang gusto lang naman natin mag-start small, di ba? So, kahit makapag-power tayo ng small na mga lamps, enough na yun. Helpful na yun sa community kasi yun sa naming site, actually, wala siyang electricity. Disconnected pa siya from the grid. So, this would be a good opportunity para may hydrogen ka na that we know is enough for this application. Magagamit mo siya to electricity use. So, yun yung future plans. Pero, we need to talk to the right experts. Kasi kami, sa geochemistry kami, hindi naman kami sa engineering or sa design. So, kailangan talaga makipag-collaborate with yung mga experts na nag-design talaga ng mga power generation systems. So, yun yung immediate plan. So, siguro, i-recap ko lang po kung tama yung pagkaintindi ko. So, meron kang ophiolite na galing sa mantle. For some reason, napunta siya sa surface. So, yun yung nangyari sa Zambales. Tapos, dahil nandun na siya sa surface, na-expose na siya sa weathering. At dahil sa weathering na yun, may lumalabas na geologic hydrogen through this natural process. Tapos, sinukat nyo siya. Tapos, nakita nyo na mataas yung amount or yung concentration na lumalabas doon na pwede maging alternative na renewable energy. Tama. Okay. Nice. So actually, yung water rock interaction, hindi naman siya kailangan nasa surface na siya for it to start. It can also happen deeper. So basta may water ka, tapos meron kayong rock na nag-react. Kasi yung pag-process, yung process ng pag-react ng mantle minerals, anything na less than 400 degrees Celsius, pwede na siyang mag-start. Kasi na-form sila at higher temperature, diba? So 400 is already low. So pwede siyang mag-start. So yun yung isa nating aalamin kung yung bang hydrogen na lumalabas, na-form ba siya earlier in the past or deeper, or ngayon lang siya na-form. Kasi dun sa paper, nag-calculate din kami, masyado mataas yung outgassing rate for the low temperature generation. Kasi alam natin yung rates. Medyo mabagal kasi yung processes at low temperature. So baka na-accumulate din siya over time. Isa yun sa pwede pang i-explore. Nandiyan na ba meron ba tayong parang reservoir ng hydrogen katulad ng sa mga oil and gas systems? So, yun yung hindi pa natin sure. Pero, usually associated siya dito sa mga rocks na to. Ang galing kung ganun kasi parang i-drill mo na lang siya to access. Pwede siya i-drill, yes. Kaya nag-drill na si Australia. Pero kailangan mo ng malaking investment to drill. So, hindi siya kaya ng small research project. Yan din talaga, I think, yung issue din, isang malaking challenge sa scientific drilling. Parang hindi biro yung presyo ng drilling. And I think sa Pilipinas, walang nakakagawa yata ng mga ganong projects unless mining company gusto mo ka ba? na kayang mag-drill. Di ba mag-drill. nasa Jamstack ka? Gusto mo bang propose ng intercontinental drilling ICDP, International Continental Drilling Project? Wala pa akong experience pa sa wala akong experience sa pagtingin ng mga bato. Ever since graduation ng college, more on geophysical dataset yung tinitingnan ko. Wala akong experience sa pagtingin ng mga bato. Sige, hanap tayo ng experience. Pwede naman po IODP kung hindi ICDP. Meron kasi yung kasi yung Jamstack IODP siya hindi siya continental. Merong merged. Merong IODP, ICDP. Oo. Isa New Caledonia, if familiar ka, meron silang
Hindi ko siya push, pero nandun ako sa mga initial workshops nila na nagpa-plan sila ng joint IODP-ICDP drilling project. Pero to mention din pala, si DOE, so Department of Energy, naglabas na sila ng call for private companies to do large-scale exploration ng geologic hydrogen sa Philippines. So, meron na actually opening of bid. So, magbibid, di ba? Magbibid, may mga contract awards. Magbibid sila para sila yung mabigyan ng award to do the large-scale exploration. So, nung GEO ko, na-meet namin yung iba sa mga interested na mga companies to explore sa Zambales. So, yun. So, di ko sure kung na-announce na kung sino yung mga winners. Pero, magkakaroon na ng larger scale commercial exploration. Interesting. And I guess ito yung maganda sa podcast dahil ang dami nating natututunan din na ginagawa ng mga researchers. Sinasabi natin. And I think maganda din to na na-highlight natin yung ginagawa ng mga scientists kasi most of the time hindi tayo familiar sa science na nangyayari sa Pilipinas. So ayun. Natutuwa ako na nakakapag-guest ako dito ng mga iba't ibang mga Pinoy scientists. So siguro ngayon pupunta naman natin yung more on behind the scenes nung study nyo. So as mentioned, 'di ba po kanina, yung study nyo na to part siya nung naging S&T fellow na kayo sa DOST. So to do this study, gaano kalaking pera yung kinailangan to do it? So yung proposal namin ay 16 million for 2 years. Pero na-realize ko, malaki pala doon yung part is sweldo. Mas malaking part doon is, kasi ang pinromise namin na fieldwork is quarterly. And then, aside from hydrogen analyzer, bumili din kami ng methane analyzer. Yun yung medyo mahal, yung methane analyzer, which is already 4 million. So, yun yung funds. Pero kung in the future, since meron na kami ng hydrogen analyzer, methane analyzer, mag-explore na lang mga other areas, mayroon nang na-develop na expertise ng mga project staff. Kasi diba, bago nga siya, kailangan mo pa i-train yung mga tao na ano ba yung geologic hydrogen, ano ba itong ginagawa natin. So, I think, hopefully, magkaroon kami ng fund for future work kasi ito na yung mga tao na trained to do it. And may mga equipment na rin kami. So, kailangan na lang namin pumunta sa field ulit, maghanap ng ibang sites. So, 16 million. Ito din talaga yung parang interesting sa mga ganitong study. Yung mga equipment na sobrang mahal, tapos portable. Tapos naisip ko na lang, yung billion na equipment na to, dala-dala ko lang siya kung saan-saan. Paano pag nasira to? Actually, Paul, interested akong mag-offshore. So, interested akong mag-SGDs sa mga areas na may off-lights. Diba may ganun kayo ng project sa MSI? Kasi baka yung mga lumalabas na submarine groundwater discharge, baka may mga hydrogen dun eh. So, ako isa pa yun sa mga interest ko in the future. Ayun. Speaking of SGD, may previous episodes kami about SGD. So, for anyone interested kung ano yun, basically, ayun nga, may lumalabas na bubbles dun sa ilalim ng dagat at may iba-ibang proseso para mangyari yun. So, check yung episode with Dr. Fernando Siringan. I think episode 9, I think. Diniscuss namin dun yung 2 or 3 decades of research niya sa SGD sa buong Pilipinas. And then, may more recent kami na episodes. I think within the past 10 episodes yata. Hanapin nyo lang kay Sir Emoy Rodolfo. Yung naging focus niya naman, yung SGD doon sa Mabini, Batangas. Kasi very interesting siya na doon yun yung tinatawag natin na Center of Marine Biodiversity. Tapos meron kang mainit na mga bubbles na lumalabas. So, ayun. Something interesting. So, check nyo yung mga ganong topics. Kung gagawin nyo po yung yung offshore na geologic hydrogen, ano yung potential, saan yung potential sites din doon? Offshore Zambales area din? Offshore.
Zambales, sa Palawan siguro. Tapos, paano yun, like, kailangan nyo ng submersible or ROV para maglagay doon ng equipment sa ilalim ng dagat, or kailangan nyo lang mag-collect ng bato tapos dadalhin nyo sa lab? Anong magiging setup nun? Hindi ko pa masyado naisip pero kasi sa PhD ko, yung PhD ko ay sa dagat din. So yung hydrothermal system na ultramafic rocks din system. So nag-ROV. Tapos meron kasi yung ROV, meron siyang mga hands. May robotic arm siya. So pwede kang magpag-collect ng composition. Pwede kang makapag-collect ng gas. In gas-tight cylinders, and then pwede mo na i-measure sa lab din kung ano yung composition. So di ko alam kung kaya yun gawin ng MSI kung nakakapag-collect kayo ng gas sa mga SGDs. Hindi ko lang alam anong technique nila. Nahiya pa ako kay Sir Ando eh. Sabi naman nila pwede na akong pumunta doon pero nahiya pa ako. Ala. punta na po kayo doon. Ngayon po, can you share din po ano yung mga matatawag mo na memorable and mga not so good experience in doing this study? Memorable and not so good. So, siguro isa sa mga bad ba to? Kasi mahirap pala mag-fieldwork sa rainy season. Kasi nung sulat ako ng proposal, pinamis ko quarterly. And then, hindi ko rin alam na mahirap pala mag-prepare ng fieldwork sa Pilipinas. So, kasi galing ako Switzerland, so spoiled ako na walang mga admin work. So, kailangan pala i-plan si fieldwork 1 to 2 months in advance. And yung mga bagyo, they form in a matter of days. Parang layo pa niya. Tapos, after 3 days, andito na siya. So, sometimes, may plano na kami ng fieldwork, may fieldwork plan na kami, and then magkakaroon ng bagyo. So, yung, for example, yung isa naming site, kailangan kasi mag-boat to access the site. So, may mga times na the weather is not good, na mataas yung waves, so hindi kami allowed pumunta o sumakay ng boat. Hindi kami papayagan ng Coast Guard. So, there are times na kailangan namin i-shorten. For example, we have 4 days work na planned para marami kaming makover. Sometimes we have to shorten it just 1 day for safety para hindi kami ma-stuck dun sa cove. Or sometimes kailangan talaga namin i-cancel yung site na to for this particular quarter. So, very challenging siya na experience. So, yun, medyo bad. Isa pang bad is sometimes yung communication with the LGU. Meron kami isang LGU that we wanted to visit isang site. And yung mayor didn't want us to do the study. So, hindi nila kami pinayagan to hike. But eventually, after siguro mga 1 hour of negotiation, pumayag naman sila na tapos sinamahan pa kami ng konsehal to do the study dun sa site. Although hindi naging successful dun sa site na yun, pero yung challenge of communicating yung science mo to the mayor, so the LGU, so they understand the significance. So, hindi ko pa to kasi na-experience before. First time ko sa DOS, I have to prove it to the mayor that it's worth doing, worth letting us in. So, isa yun sa mga memorable na, sige, helpful naman siya na experience, to learn the experience. Ano pa yung question mo? So, bad, good? Good. So, masaya yung field. So, very, very good experience for me sa akin ng field in general. Kasi, I like hiking, I like camping, I like traveling. So for me, the fact na nakakapag-fieldwork ako to beautiful places. Maganda yung area namin. It's a touristy area. And pupunta yung mga tao doon for long weekends, for vacation. And kami, we go there for work. So it's like you're getting paid to do something you like. So very interesting siya na experience. And then, syempre you spend extended time with the team. So you get to know the team better, more on a more personal level. And then you have to, para ka talaga nagka-camp, para kang family. You have to plan the food. We get our own, namamalengke kami before field. And then, may meal plan kami. And so,
in general, very fun ang mga fieldworks namin. And then we learn a lot. And maganda yung mga sites na napupuntahan namin. We get to talk to yung mga locals. And somehow na-explain namin yung project to them and they appreciate it. May isa pala akong bad experience. Not bad, memorable learning experience is yung isa naming guide. So, nagkukwento kami sa kanya na naghahanap kami nga ng mga gases coming out of rocks. And then, sabi niya, I know a site. Kasi hunter siya. Sabi niya, alam ko yung may site ako dun sa taas ng bundok. Meron daw parang bumubuga daw ng air. So, marami daw air. May parang blower daw na air. So, very persistent siya in the first few field campaigns namin. So, sa sunod na field, we plan to have a day assigned for yung site niya. So, medyo malayo kasi than the usual. So, maaga kami umalis. And then, siyempre sabi niya, malapit lang, diba? Pero sobrang layo. So, hanggang ridge. So, imagine mo yung Zambales of Light, ridge. So, inakit namin yung ridge. It's very unsafe. Nag-ano kami ng mga tight na mga cliffs. So, meron kami ibang mga teammates na they decided not to go through the hike kasi nakita na light ng delikado nga. So, merong mga hindi tuloy. Pasok ko parang wala akong choice kasi project leader, kailangan ko tumuloy. So, tumuloy kami. And then, all this time na nag-hike kami, kinakabahan ako kasi what if may namuhulog? So, parang burden ko yun. So, may 100% may responsibility. So, yun. Eventually, walang hydrogen doon. Pero, sobrang ganda ng view. Kita namin yung Subic side ng Zambales. So, maganda naman yung view pero it's very dangerous and hindi ko na siya ulitin next time. Pero ano po yung sinasabi niyang blower? May blower ba talaga or wala? Malakas talaga yung hangin. So, we think na parang may crack. Kasi ridge siya so mataas. So, may crack lang siguro dun sa rocks. So, magaan na yung... So, wala kasing lumulusot hydrogen lang doon. Dun yung hangin. Yes. Yes. So, learning experience. At least nakaakyat kami sa ridge. Yung mga mountaineers, di ba yun yung nilalakad? So, nakapag-mountaineer experience kami. Ay, kanina pa po pala tayo nag-uusap tungkol sa Zambales. Hindi ko natanong saang specific area ito ng Zambales yung study site niyo. So, yung study site namin ay sa Nagsasa. So, sa San Antonio, sa South Zambales. Meron din kami mga springs na inaaral sa Pangasinan area naman, pero part pa rin siya ng Zambales of Light. Sa mga Tarem. Hindi ko sure kung medyo popular siya na place. Under siya ng Protected Area Management Board ng DNR. So, pwede kayong mag-swimming doon kasi yung parang medyo warm siya na spring, 35 degrees. So meron doon isang area na may mga bubbles. May mga hydrogen methane bubbles na doon yung china-channel na lang sa swimming pool. So, pwede ka mag-swimming sa swimming pool. Nice. Meron pa kaming site sa Botolan, Zambales. Tapos, pag rest day, doon na kayo nagsiswimming. Pwede kami mag-swimming, tagabi. Tapos, actually yung sa Nagsasa, beach din yun cove din yun So, pwede ka rin mag-swimming after ng fieldwork. Kaya medyo fun yung mga fieldwork namin. Ayun. So, dito po sa research nyo, well, kanina pala para na may nabanggit na kayo na future direction ng ganitong study. So, ngayon po, ano pa yung ibang, meron din ba kayong ginagawang ibang mga projects or upcoming projects dyan sa PNRI? So, related sa hydrogen, may collaboration kami with PNOCEC, so Philippine National Oil Company Exploration Corporation. So, nag-come up kami ng proposal to produce a national hydrogen map. Pero hindi kami na-approve for funding kasi ang focus ata ng Fisher is more on extraction. So, ito yung ongoing. Hanapan pa namin ng other funding sources. Kasi si USGS kasi, nag-produce siya ng hydrogen map for US. So, gusto namin ng something similar for Philippines. So, in partnership to with PNOCEC. So, nabanggit ko na yung mga isotope work, tsaka yung sa Forest Product Research and Development Institute. May mga ongoing projects ako. So, nag-assist ako sa any geochemistry-related na projects sa PNRI. So, meron kaming,
project ni Doc Angel, which is Meteor. So, extraction ng gold from artisanal mine tailings using mga novel solutions, mga organic acids. So, nag-assist din ako doon. And ako, marami akong mga non-science science activities pa din. Marami kami ngayon Philippine Nuclear Science Olympiad. So, part ako ng scientific committee na gumagawa ng questions. So, kahapon, nag-select kami ng top 5 na participants who will join the International Nuclear Science Olympiad, which is second year. Last year kasi sa Philippines ginawa yung international, so INSO, International Nuclear Science Olympiad. This year sa Malaysia. So we will train yung top 5 para dun sa second INSO this year sa Malaysia. So yun, yung mga ginagawa ko dito. Tapos, kung saan kailangan pa ng assistance. Na anything related to geochemistry or mentoring, nag-assist. Meron din akong mga undergraduate students na as co-advisor. Nag-help din ako with that. Pwede rin yun gawin ng fellow. Nice. Ayun, kailangan po natin mag-wrap up, almost 1 hour na tayo. Ano pa yung ma-advise nyo sa mga aspiring researchers? Okay. So, na-realize ko sa mga batang researcher, mag-MS na kayo at PhD as soon as you can. Habang hindi pa kayo married, wala pa kayong kids, kasi mas mahirap siya pagsabayin. And nakita ko dun sa mga scientists dito sa PNRI, I think gusto nilang mag-MS or PhD, pero so deep into the task na kasi sila sa mga, nag-mature na yung mga roles nila, nahirapan na silang mag-take ng time off para mag-further studies. And yung parang kasing career scientist system which rewards yung mga MS and PhD holder sa DOST. So, pwede kang makakuha ng higher salary pagpasok ka sa number of points at pag meron kang MS or PhD. So, depende sa years after MS or PhD. So, kung kaya nyo mag-MS PhD now, mag-MS PhD na kayo, and maraming opportunities. So, may maraming international scholarships, even DOST has scholarships na pwede nyo avail. I'm a DOST scholar from high school until PhD. So, kung may questions kayo about scholarship ng DOST, pwede ko kayong i-help. Or meron tayong GradMap PH. I think pandemic project siya. Na if you need a mentor, I used to be a mentor for like 2 cycles. If you need a mentor who will guide you sa grad school application process, pwede kayo makahanap ng mentor through GradMap PH. So meron silang resources, yung how to apply for grad school, meron silang lists of mga templates ng mga letters, meron silang list of scholarships available. So kung gusto nyo talaga mag-research, mag-MS PhD na kayo ngayon habang you're still very young and motivated. So yun lang. Ayun. And last question po, do you have anything to promote? Promote? Naku, mahihain ako Wala naman ako ipopromote. Siguro yun na lang mga scholarships ng DOST. Or kung scientist ka based abroad, pwede ka magbalik scientist. I invite many of my friends na pwede ka kasing mag-visit as a short term, so 15 days at least, or medium term, so less than 1 year, and long term. And then very high yung compensation ng balik scientist, so kung yung money is an issue. And then you can do it, kung gagawa ng schedule mo, you can do it multiple phases. For example, yung vacation mo na 4 weeks, gawin mo sa Philippines. And during this vacation, mag-serve ka as balik scientist. So, yun yung ipopromote ko, mga DOST programs. And kung may MS or PhD ka naman at nasa Philippines ka ngayon, pwede ka mag-SNP Fellow. Or kung aspiring student ka, maraming DOST scholarships available for you. So, every step of your career, may programs sa DOST for you. So, sana avail natin yung mga yun. Yun lang, ay ipopromote. And kung interested kayong mag-OJT, intern sa PNRI, marami kami OJT intern, undergraduate students. Kung directly with me, pwede naman. Pero meron din kami yung system used sa nuclear training center namin na sila yung nag-match sa'yo with person na similar kayo na interest. So very organized. Yung
training sa PNRI. Saan may website po ba yan na pwede nilang i-check yung updates Yes, sa mga yes. ganyang So, opportunity? So, send ko sa siguro yung link, pero you search PNRI, so Philippine Nuclear Research Institute, Nuclear Training Center. Tapos meron doon yung mga application forms for OJT, application forms for request for advisor, meron ganun. Ayun. So, I guess hanggang dito na lang muna tayo. Maraming salamat po, Ma'am Inay, sa pagpapaunlak ng aming invitation. At maraming salamat din sa audience na nakinig at nanood. See you everyone next week. Madami pa tayong pag-uusapan na research na ginagawa ng ating mga Pinoy scientists. At kung nag-enjoy kayo sa episode na to, please don't forget to like and subscribe at syempre share nyo na rin sa mga kakilala nyo.